Hello guys, so for today's mini vlog, ito na yung part 2 ng ating explore and we're here na already sa Cape Bojador Lighthouse dito sa may Burgos, Ilocos Norte. Ayan si Van, mag-vlog din siya. Walang masyadong tao now kasi hapon na and yun nga, pandemic during this day. So naghayan, ayan si Van. And ayun naman si Rodel, nagpipilay pa siya pero ngayon magaling na yan. Ayan si Rodel and he's taken already. Ibig sabihin meron na pala siya. Ito kasi yung pandemic time. So, paakit na tayo dito sa may Cape Bojador Lighthouse. Ngayon ko lang din napuntahan to for almost ilang years ko na dito sa Ilocos Norte. Pero ngayon ko lang siya napuntahan. And naka-face mask nga pa rin naman tayo kasi nga enhanced quarantine pa rin noon nung tiniktong vlog na to. So, ayun, paakyat na tayo. Sobrang ganda ng sunset dun, guys. So, ayan. Sobrang peaceful. And I think it's already 5:30 na ng hapon dito noon. And buti na lang naabutan namin. And pasara na sana sila. Pero pinakiusapan namin yung tagabantay. And sabi naman, sige, okay lang. Huwag lang masyadong magtagal. So, ayun, pwede naman mag-vlog. Yan. Ito yung view natin from here sa may taas. Meron pa siyang itataas, guys. Pero hindi tayo pwedeng umakyat doon sa may mismong taas noon. So, ayun, papasok na tayo dito sa may gate. And ongoing renovation pala siya. Ayan. Ito pala ang Cape Bojador Lighthouse, guys, is one of the lighthouse here in Ilocos Norte. Siyempre kapag sinabing lighthouse, ito yung may pailaw sa taas na kung saan makikita ng mga mangingisda or mga mapalaot, yung mga barko na meron na ngang pangpang or meron na ngang lupa na pwede nilang daungan. So, ayan, ito. Pumasok ako dito sa may banda rito, sa may room na to. Sobrang dami. And, ayan, nandito kami sa part na to. And ano ba itong mga to? Oh, yung mga luggage ng unang panahon. And may mga nag-i-stay daw pala dito noon. Siyempre, yung mga nag-work. Usually, yung mga captain ng barko siguro, no? Kasi ganun naman. Siyempre, unang panahon. Ngayon kasi, medyo advanced na tayo sa mga technologies. And ayun, punta naman tayo sa kabilang room ng lighthouse na to. Ayun, pumunta pala ako dito sa may banda rito kasi likod to eh. Sa may bandang side to ng Burgos. So, ayun. Yan yung view from here. Yan yung sunset. Sorry sa mga bakal kasi ongoing renovation. Itong lighthouse pala dito, guys, ay 3 to 5 minutes walking kasi walang tricycle pa loob dito or paakyat dito sa may mismong lighthouse. Yan, do not touch the exhibits. Okay, we're not going to touch the exhibits. So, ito yung mga tao na nag-build nitong Cape Bojador Lighthouse dito sa may Burgos. So, ayun, may higaan doon pero ayokong pasukin kasi natatakot ako. Punta naman tayo dito sa may next room. Ano ba to? Parang sala siya. Ano ba yan? Basta, ayun. Tapos may room pa dun sa may looban. Pero yun nga, ayoko na talaga siyang pasukin kasi ilang taon ba naman na ang nakakalipas. So, ayun. Paakyat nga tayo dito sa may mismong lighthouse niya. Ayan. Mga ilang steps kaya yun. Hindi ko na binilang. So, high voltage. So, eto na nga yung spot dito. Ayan. Overlooking siya. Andun na si Van. And nagtitake din siya ng video. Ayan. No? Sobrang ganda nung sunset. And meron pa nga bangka doon. And ayun. Kaway-kaway tayo paakyat. Siyempre, bababa na rin tayo. Ayan yung mga bata, naka-face mask pa sila kasi nga pandemic noong tinik itong video na to. Paulit-ulit. So may mga nagsisidatingan pa kahit 5:30 na ng hapon. From Ilocos Norte din tong mga to, guys, kasi sobrang strict sila sa may checkpoint area noon. Pero ngayon, syempre open na kaya kahit sino pwedeng pumunta na rito sa may Ilocos Norte. Madami kasing tourist spot dito sa may Ilocos Norte. Kaya sa mga nagbabalak pumunta ngayong 2024, syempre punta na kayo. And it's more fun here in Ilocos Norte. So, ayun. Tinake ko ulit yung sunset, diba? Sobrang ganda. So, eto nga yung view dito sa may baba ng
Cape Pujador Lighthouse. Di ba sobrang ganda? And ayun, pabalik na nga kami and pauwi na kami pala ng Batak. After namin sunduin si Van, pauwi na kami ng Batak City, Ilocos Norte, kung saan doon ako nag-apartment at nag-work. So, ayan, sobrang ganda nung view, di ba? And kinaumagahan na dito na kami sa may, anong tawag kasi dito? Nakalimutan ko na. Old house nila Ferdinand Marcos noon. So, dating President Ferdinand Marcos. Parang bilibid dyan. So, ayan, ito yung dating bahay nila. Ginawa nilang museum, which is okay naman. And, ayan, nag-tour around ako, chinek ko. Syempre, nung unang panahon, ito yung mga buhay nila. And, ano nga nangyari. Syempre, alam naman natin na kilalang-kilala si Ferdinand E. Marcos at ang kanyang family. Syempre, history na yan, guys. So, hindi na ako masyadong sasali-salita. Pero, tignan nyo na lang. So, ayun, ito nga yung mga nangyari noon. Ano ba yan? Mga simbahan, mga military, mga bayong. Ano ba yan? Tapos, ito mga books, The Battle of Manila, Time for War. May mga books na binabasa siguro dito ni dating President Ferdinand E. Marcos. Tapos, eto siya, may medal siya. Medal for Valor. Ayun. So, ano pa ba yung mga nandito? Iba't ibang medals na meron si Ferdinand E. Marcos. So, ayan, tingnan nyo na lang. Dito naman sa part na to, makikita natin yung mga sinuot ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, mga barong, mga nagkauna-unahang mga damit doon, barong Tagalog, ewan ko ba, mga Filipino cultures. Ito yung picture nila nung kinasal. So this is the statue of our Dito naman tayo sa bahay nila, or eto na yung pinaka-mansion pala talaga nila. Yung sa kabila talaga museum, parang extension lang ng bahay nila, pero ito talaga yung pinaka-bahay nila. Hindi natin magpasok guys kasi private property nga, and syempre nakalock, and pinapangalagaan nila. Everyday daw may naglilinis dito, syempre para naman talagang ma-preserve yung ganda nitong dating bahay nila. Thank you so much for watching!